So pare, dagdag kwento na naman yan, para sa mga viewers natin. Hindi ko makapanahon sa akin. Meron daw dalawang magkaibigan. Tambay, lagi pinagagalitan ng kanyang mga magulang. Ang ginawa rin nila, lumuwas sila ng Maynila, usap-usap sila, lumas siya ng Maynila. Bang naglalakad-lakad daw sila sa may recto, meron silang nakita, karatula, wanted. Pasok daw sila. Hello, ano, applyan niya kayong trabaho, sabi ng sekretary. Opo, nainot ko na magpa-interview si Juan. Sige anya, kumain ka muna dyan anya bago ka anya pumasok sa kwarto. Ang trabaho mo anya, tagapaypay lang sa isang anak ng hari. Tagapaypay daw sa isang anak ng hari, o nasa kama nakahiga, tagapaypay lang kasi wala pang mga kuryente nung araw. Kain daw siya, sarap ng pagkain, daming ulam. Sabi ng sekretary, na niya, tapos ka na niyang kumain. Sinumahan na rin, pumasok sa kwarto. Pagpasok sa kwarto, nakapanti lang ba yun, anak ng hari. Pinaypayan niya na ng pinaypayan, malaking pamaypay. Pag isang agod niya rin ng ganyan, lakas ng hangin. Yung 3 oras na hindi nakatiis, lumabas. O bakit anya lumabas ka? Sabi ng sekretary, hindi ko anya kayang trabaho ito, madam. Labas siya. Ako sabi ni Pedro, ano ba ang trabaho? Napagagaan lang niya, tagapaypay lang naman. Oo, ba't hindi ka niya nakapagtiis? Alam niya, papaypayan mo niya, isang anak ng hari, nakapanti lang. Sumakit din puso niya ng katitingin. Ang ginawa raw ng Pedro, pumunta daw siya sa Divisoria. Bukas na niya tayo mag-apply. Punta sa Divisoria. Ang ginawa niya raw, pinatutakan niya raw yung kanyang bird ng number 1, number 2 saka number 3. Apply na daw sila doon. Balik na sila dun sa recto. Pagpasok ano niya, sabi ako niya si Pedro, mag-applyan niya ako na trabaho. O sige niya, kain ka namon niya bago niya mag-start ng trabaho. Kumakain, yun na yung patakaran na niya rito. Sabi na ng Pedro, wala lang, kain-kain, trabaho na. Ayaw mo talagang kumain, sabi ng sekretary. Hindi na niya. Sinamahan na raw sa kwarto. Pagpasok niya raw sa kwarto, ang ginawa niya raw, tinanggal na rin yung pantalon niya. Nagpaypay na daw siya. Paypay na. Kwarto ka daw. Lumalaki raw yung bird niya, lumabas daw. May tatak na ng bird. Nakikita daw ng anak ng hari. Hindi ba niya matikman yung number 1? Sabi nung Pedro, ay diyan niya. Na-play ako niya rito eh. Taga-paypay lang eh. Dudublihan ko niya yung sweldo mo, sabi mo anak ng hari. Ay hindi pwede. Taga-paypay lang niya, ina-playan ko rito eh. Dudublihan ko niya, o titraplayin ko na niya. Ay, kung ganun di gawa tayo ng kasulatan. Matalino rin sige.
Gawa raw sila ng kasulatan. Nanatikin niya raw yung number 1. Nanantik na raw yung number 1. Sabi ng anak ng Mari, tuloy-tuloy na hanggang number 3. Ayun. Nagkaasawan yung dalawa sa madaling sabi. Kaya yung mga tambay dyan, huwag kayong mag-apply ng tagapaypay lang ha.